Cares Gada, and welcome to another episode of Podcares of the Shelf, where we unwrap topics, stories, and a bit of student trauma fresh off the shelf. Hi and welcome. I am Samantha And I'm Francibel. and welcome to another inspiring episode of Podcasts of the Shelf. You know, partner, parang kahapon lang no midterms na and then ngayon finals at ilang days or weeks na lang siguro finals na. Pero one thing that I'm sure a lot of students feel right now is that after a long stretch of exams, quizzes, and intramurals, and even unknown analysis, sa mga first year dyan, is that weird post-academic slump. I'm sure, and all of us feel like, like burnt out and pagod, right, partner? Yes, I agree with that part. Yung parang after tapos na ang lahat, you feel so exhausted, and yung parang feeling na, what if nag-review na lang ako ang advance for exams? So true, partner. Like, mapapaisip na lang, what if hindi ako nag-procrastinate? Edi sana mas madami akong na-answeran dun sa exams. And that is regret talking, partner. We've all been there, and a good example of it is yung unknown analysis natin sa import. Do you think tama yung answer natin doon? Huwag mo patanongin yan, partner. Kailangan nating kalimutan ang dapat kalimutan. Siguro nga deserve na natin mag-relax eh. Cheers. But don't worry, mga cares, Gada. The good thing is there are ways to cope, learn, and bounce back stronger. And speaking of strong, inspiring people, Joining us today is someone who definitely knows how it feels. She's been where we are with the same exams and pressure. And now she's here to share her insights on how to overcome academic regrets with grace and growth. she's a proud of our very own alumna, College of Pharmacy and Chemistry, and now one of the cutesy and pretty professor. Let us all welcome Miss Vanessa Laita C. Horalan, RPH. Welcome po, Ma'am Van. We are so happy to have you with us today. Okay. Good afternoon. How So, are you feeling po? actually, gina-ulbaan jud ko. Okay. I think, basig ma-overshare ko karon kay ang topic is relapse wherein medyo kanang relate kay ko hilig ko mag-relapse. Okay? And then, thank you kayo sa invitation, Cares. So, this is such a great opportunity for me to share my experiences, especially sa inyo because you're my students, di ba? Medyo nagkakurukubon. Okay. So, ayun, actually, I was invited last week pa. So, because of the incident, di ba, like, yung earthquake, so, hindi siya na, so, I'm so excited ngayon to share my experiences during my undergrad days. Especially, even now, I'm still, I'm still suffering, or minsan may times na nafe-feel ko pa rin yung relapse when I was still in undergrad. Yes, ma'am. Kulwa na dyan. Ay, So, magkakulong may masakulbaan pa mas ako. Okay, sige. Chill lang ka dere. So like, before tamo tayo like sa mga serious topics, like throwback na sa imong college life, like sa imong mga routines sa college pa ka, ma'am. So like, before ma'am, atong college pa ka, were you the organized type of student, like, naka-announce na ang agad-agad skill, mo, nagkaroon mo, study type na ma'am, or like, ikaw to like type of student of like, bahala na si Batman, ma'am. I am not really that organized. Pero na at times na I would tell myself na, ay karon sadihan ako ni kay man god tong dati tong first year naka face to face pa mi ato. So na ako yung mga na ako yung mga group of friends. So shout out kay Dindin, kay Carlo and kay Miguel. So they are really that mga achievers sila. And then once na mag-set ng good sila og kanang nila, ay karon mag-study ko ana. So pati ako murag siya ma-pressure, pero like murag ma-inspire po ko sa ilang ginabuhat pa. So kana mag-set ko organize ko og kaning time. Pero like there's this din na minsan dili na ko siya masunod. Kaya dili na ko siya masunod to the point na murag malabot ko sa akong self. Kay like
nabay untay enough time for me to prepare, pero like, nganong di man ako masunod. Kaya so, murag ato siya nga mga instances. Like, kaya na po ko, as for me, like, same po kay Ma'am Pa na, like, na-joy ko, like, ali nga times is motivated ko, like, nakaplano na ko, pero like, napo-joy times na, diligent na ko siya masunod. How about you, partner? Yes, we all feel the same way too, partner. Yung mga ganyan mga instances, it usually happens to our students. So, speaking of that, ma'am, since we all have those, like, mga cramming moments and, like, mga catching up after exams, like, we start overthinking na parang, like, what if wala na ako nag-procrastinate or, like, mag-earlier for since tayo man di-announce ang kanina mga utang, like, what if ato pa lang, nibuhat na lang ako, di sana, mas, like, pa kung na-answeran, or, like, then after anong mga like, doubt na lang kasi yung abilities, ma'am, but like, did I really do my best? Like, instant po ang ma'am, but like, self-critic that. So, ma'am, when you were a student po, like, how did you deal with that critic na, like, feeling nga, you could have done better, pero like, kumana siya, ma'am? Okay, so kanang murag ina-question na nimo imong self no nga dara na nga part. So dati man god kay it was really hard for me to adjust talaga when I was still in first year kay sa ako man kung ano is dili jud unta na ko gusto ang pharmacy. Okay, dili unta na ko gusto ang pharmacy and additional pa ang burden for me kay dili ko graduate on STEM. So ano kayo siya, like, kanang, sa mga topics na mo dati, nga, kanang mga, ginaproblema po din yung mga in-org, sa pati mga human anatomy na subject, mga chem na subject. Medyo, jud ko, like, kanang, every time nga, murag makita na ko kung quiz nga, ay, hala, oy, sayang nga, ani, oy, tapos, napa-joy night times na, it would be very hard for me to accept it. Kay, naman ko yung expectations sa akong self. Okay? So, murag di na ko siya ma-meet ba. And then, usually, pag nga nang mahitabo, like, very emotional man ko. So, usually, mahila ko pag uli, or di kaya ka nang murag mag-talk bad na ko about myself. Like, kani, wala manggug ka nagtarong o bugo manggug ka, good. So, dili ko kind sa akong self. Malaging nga na siya. So, very hard to siya nga time. Pero like, na-apoy times man good nga, especially pag murag ma-feel na ako nga ga-improve ko, kay murag very blessing po tong section na nga ito nga time kay, makita man good po na ako nga na-adyo mga ga-improve to the point na ma-inspire ko ba. Okay, ma-inspire ko nga mag-one pod, like, katulad same sa akong mga friends na sa akong circle of friends ato natin na murag they also kanang mag-offer sila og help. Okay, mag-offer sila og help na di ko nila pasagdan gani nga murag mag-talk bad sa akong self ana kay ato like they would really uplift me nga ay okay lang na kay pag kuan na ni pagsubok lang ni. Okay? So ayun lang na lang jud time sa kanang murag jud like kanang unta di wala na akong gi-complicate ang things kay usually gina-complicate man ako ang things especially sa pag-study. Okay, so to the point na daghana ani hala kalisod ani to the point na di na ako siya madayon og study kay gina-overthink na nako siya. Okay, so moto bad akong performance, bad akong score sa quizzes pero so far na man gyapon ako siya na ako siyang na nalabanan na po na ako siya with the help of my friends and sa akong kanang pagiging kanang gina-help na ko akong self ba dili ko gusto nga mabilin murag nga na akong ginaisip. Pero I love that idea of partner. Kasi parang instead of spacing on self-blame, question ng motivation to others and also from yourself in order na malabanan niya lahat ng mga struggles during your college years. Kaya ka, partner. So, like, it's really important that you have to surround yourself, like, with positivity, like, para ikaw po ma-influence po this mga. Yes, tama. True yan, partner. And if we go deeper, ma'am, sa mga best life mo, we also have failures, pati ba, ma'am?
So we're so curious kung paano yung shift mentally from I failed to where I could do better and ended up with I learned and that's how I will do better. But in reality, ma'am, even though mag-gaslight natin yourself natin, Yes. it's okay magkamali as long as I have the chance to change, Yes. to grow. Pero mahirap yung iwasan yung thought na sometimes it's really hard to parang move on ka na lang. So, it is best to know how to manage. So, pag, if ever na there is, failures, like, of course, pag makakuha ako ng mga low grades, or di kaya, tawag nito, mga bad performances sa mga laboratory activities, sa mga oral, namin dati, usually, ginaano ko siya, parang, always ko iniisip na, charge to experience siya, okay? Kaya, I always believe man God nga, yes, tama to yun nga, naa kay time. Pero like, kanang murag, man pud God, like, dili pud pwede nga mag-sulk na lang ka sa, disappointment permanente. Kay, man God, nagadagan ang oras, nagadagan ang day. So, dapat, i-help niyo mo imong self na mag-improve yun. So, mauto ko pero may gina-isip, like, I really need to improve myself, even my thinking when it comes to failure. Kay dili perminti nga na ang friends nga magsigig kuan sa imo, di ba? Nga magsigig unsa ni mag motivate sa imuha. Kaya dapat ikaw mismo mag-motivate. So, one of my motivations dati is mahal ang tuition. Okay? Mahal ang tuition. And then, usually, isa po to sa mga kuan ako, like, murag, ginaingnan ako kong self na, kung magtarong ka diri kay pwede ka mag-top notcher, ana. So, murag, kuan na siya ba, help na siya. And then, isa pa sa mga nag-help sa akin is that, yun nga, you need to think na lahat ng nangyayari to, lilipas din yan. Okay, lilipas din yan. Basta may gagawin ka talaga na parang step by step na mga, tawag nito? Step by step na yung parang goals nga na madali mo siyang ma-achieve in a certain time. Okay, yung parang realistic talaga ng mga goals. So, ayun siya. So, I usually do positive talking sa akong sarili. Okay, para maano na ko nga, failures will always lead you to, tawag nito, failures will always lead you to mga, tawag nito, learnings na pwede makahelp sa iyo to improve. Agree po dito kay Mami. We all agree naman ito rin. Na-admit tayo, mistakes, especially to us first years. First time pag yun natin sa mga laboratories, like sa mga adjustments na ilusot siya. Tapos like, katong po din yung ni Ma'am, like, dili, dadaga ng oras. So like, it's okay, like, you also have to learn po na you have to accept your mistakes. Kaya kita man po, like, we are constantly learning mo po dun ka. Yes, So, tama. like, we really don't have to dwell on our mistakes. Like, instead, like, we have to learn from it. So, mga to, like, sometimes mong like, the reason na, like, you relax, like, mawadan tag motivation, kay katulad mo, like, ginabalik-balik na to ang katong halang, may pagbulang ko pinari. Yes, correct. Kanang dapat kanang mas kisadihan din ako nga part mo ay gawa sana. Pero kay nahitabo naman good. So, like, ayun na lang balik if So, tayo. ayun na lang, like, naapang ko, like, di ba mga Yes, to improve. So, mga ko, like, we keep replying ka to, like, we keep replaying our mistakes over and over again, like, to the point na dili na kita makamove forward. So, like, makamoda na pag like, mag-prepare makadami sa tracks mo. So, like, we think na kato, like, mami pa, like, we think na it's accountability, that we're not accountable for our academic mistakes, like, mga failures. Pero, like, really, like, ang hitabo na dyan is, like, self-blame na dyan. And that is hard. Kasi we put so much effort on things, tas parang na-fail tayo. So, minsan, kailangan i-care din natin yung sarili tulad na sinabi ni Ma'am. course. Do not focus on self-blame, but gawin siya, gawa ka ng another goal na mas realistic so you can achieve it.
And it's actually funny, like, of course, of course, as a partner, like, we have to learn, like, how to take care of our patients. But, like, in reality, we forget to take care of ourselves. So, ma'am, from your experience po, both as a student, tapos na lang po, ma'am, as a professor na po din, what do you think, like, nag-trigger po dyan, like, sa mga academic regret, gani among sa mga students? Like, do you think po, like, sa mga comparison, like, sa mga pressure, or like, ang mga expectations po, ma'am, or like, napadyoy something deeper na nang nag-trigger ng mga ina? Kanang mga relapse, you mean nila na ano. So, since professor naman dyan ko karon no, so, Kung ako po if I would based on my observations with my students. So, for example, may mga quizzes. Isa sa mga nila ma-mention talaga is itong like, they have this parang kulang daw yung time. Okay, so I think ang ano doon is yung siguro pag-manage na sa time nila. Okay, so maybe they do procrastination na, which is common din naman talaga sa mga students mo. So, labi na karon nga, very exposed ba na parang doom scrolling. So, usually nang distracted siguro mo sa uban nga bagay. Okay? Even kung experience ako dati, yung anak ko like, na-distract ko sa kanang mga sa mga habit sa mga barkada, like before daw hindi na magsali maglaan sa taupuan mo, ana, or magkuhan sa ta, mga unsa ta dito sa kuwan mo, bago mga unsa ta dito sa mga unsa ta Jollibee, magtuan na. So, kuhan siya, like, mga temptations or what. Pero, like, since, based on my observations dyan, pinakaminang parang triggers nila is electronics, initial time management. And I think that isa din sa mga parang triggers nila is parang yung parang mga what ifs nila sa mismong parang main nila na gusto sa nakunin sa kanang goals. Kasi yung di ba iba sa inyo, nabili ka lang ng magulang or hindi ka ng mga papa. Kaya na-influensyahan lang ng friends to the point na dili ka pilang gusto. Tapos, like, for the whole sem, nabili na niya ako. Parang, dapat din nagpo ako yung course. So, isa sa mga triggers ko nila. Also, sa baba, siguro sa kanang mag-set sila o expectations so hindi nila ma-open na ako mag-observe yun. Like, halimbawa, dapat, taas lang score din. So, siguro nag-expect sila taas to the point na mag-trigger sa pag-remember nila, ay nag-aaral ako ng kuan. So, most of the triggers na that I observe sa ila. I don't know if pag-agree mo tayo, ito mo students, Ay, pero okay, mabuti ko. Katong sa oral, sa button ni ma'am. Pero wala ko kung saan nila ito. Given na, dugay ako din yung dugay na ako yung materials. Alam ko nga, ay, dugay ko man yun. Wala pa na yung sumama. Hindi na nag-exams na lang. Wala na during time, mag-study. yes. Abi po na, mag-review na tayo sa oral. Wala na yun, matulog na lang ko. Kaya ako to, after nasulat ko ako to, dito na, nag-study na lang, ayaw na lang, kung sa'yo gusto dihan, mauna ko. Tapos sa mga ingatan ng mga cases man doon, like, parang sa mga mag-trigger man na ganyan, labi na po man, iba mag-expect ko mga, ay, dali ko hindi ako ng question. So, sayang kayo, wala ko makabasa, ano ba? So, kuwan kayo, like, sayang. So, isa na sa mga di ba, mag-procrastinate na. So, naiuban na ito, like, yung mga classmates na. Like, puntang na sa magbasa. So, sayang ang kuwan ba? Pag-considers. Ano po dyan, lang, isa po dyan, relate ko na ako. Dali nga course is expected to do it. Like, ang plan dyan nga is like, nursing yun, pharmacy. Isa po dyan siya po mga ano dyan siya,
tinuod. So that was hospital pharmacy siya na subject. And then, like, katulong ha, na subject mo, nagdamay yung take over, murag dali lang mo siya subject, tapos ano ko niya sa subject. So, ito na time, like, how did I cope up? Usually, talk ko with my teacher at the time, si Ma'am Marvy. So, Ma'am Marvy told me na bawi lang ko sa midterm sana. And then, that time din, I went to my friend. So, I went to my friend, si Carlo, yung mention ko kanina, one of my besties in college. So, parang gumaan yung loob ko kasi, you know, like, whenever na may talaga triggers or parang relapses, parang mas gusto ko siya na i-talk over with a friend. Okay? Pero pag if ever naman hindi available yung mga friends ko, usually I do parang what do you call this? Parang self care. So usually I do parang nakikipag-talk ako with myself. Like okay lang yan. Like, parang inaano ko din ina-address ko yung mali ko doon na part. Kasi baka may times din kasi yung feelings natin, parang fault din kasi natin yun. Parang hindi kasi natin ma-accept. Diba? So ayun, sometimes din may usually I do books para pagpakalma lang sa self. And then, ayun, I would do or watch mga documentaries sa YouTube. Parang if ever na may like when I go my parang triggers, I will usually parang make self-care by doing what I love to do. So ayun siya, yung mga na-mention na yes. It's interesting to know that in those experiences that you student had, it shapes now that you are now as a professor. So I'm sure the way or your perspective has changed a lot, especially when you see students that experience them the same way that I experienced them. And on the other side, no, like, what do you think as some students, like, they are, hindi sila move forward na ulit? What are the factors that helps them back from moving forward, like, mag-isip sila o like, matawag din ang sarili mga like, mag-isip sila o move forward na ulit. What do you think, like, katong mga factors na sa reason na hindi sila pa? Okay, so, wala siya kuhan. Ang wala ko ng main point is dapat makaputuan ka. So, same ko sa kanang relationship. So, dapat mag-move on ka. And ang main na ko dapat mag-move is to accept what happened. Okay? Accept na nagkamali ka, na nagtabo ni. Okay? Kaya, isa po sa mga is that to the point ng murag sa sobrang kakuan, sakit sa nahitabo, hindi mo siya ma-accept. Okay? Hindi mo siya ma-accept to the point that hindi na noon ka maningkamot sa mo, anak ko. So, to the point na mas maging lazy na noon ka mag-study. Kaya naka-experience mo po na 9 times na mag-talk bad na dito sa myself. Dili na siya maayo na action na buhaton. Kaya mas ginakuan mo din ng myself na to lean into negative na thinking. Okay, so hindi na lang kumapol, hindi na lang kumagayo, so kada siya, most likely, ayun, I think acceptance is the future. Acceptance is the key. And ayun nga, ibalik lang ko kung ako na ibigay na nga, always set goals na always set goals na kanang makatabang sa inyo nga magbangon ulit. Okay? So, halimbawa, for you, so, halimbawa, pag mag-quiz, so, gamay yung nakuha. So, kung napiyak kami ng quiz, then, make that, kung inyong nakuha, magamay na score ako ng time. Siyempre, feel disappointed na ninyo. It's okay to feel disappointed. Hilap ninyo, pero i-accept ninyo nga, maybe na dyan may mali. Sige, nag-procrastinate mo, wala dyan mo kasalita, wala dyan siya nabasa. And then, mag-set na tayo yung goals, like, for example, akanisod, ganan ako nagbasa karon. So, halimbawa, para sa to, like, sa'yo na agad sa inyo, material.
i-project din yung nga ng sige, para dili gamay akong score for the next quiz. Hinahinayan na ako siya karon. So, parang kuwan ba, like, kanang mag-set mo goals na kanang realistic siya. And kanang dali lang din siya ma-achieve in a certain time. Kaya makahelp lang muna sa inyo. Balag gamay lang siya ng steps. At least na ang improvement. Okay? So, ano yun, accept the situation, accept your failures, but still make use, ano tawag ko, gumawa kayo ng paraan para ano siya. Okay? Grabe, it's really inspiring to hear that from our professors. Ang ganda na natin na pag-usapan also like mindset and then the coping. So I guess it's time na to dig in a little deeper. So let's dito na po yung ako to look back and then reflect. So, looking back, what is your most memorable regret in college life mo? If you were given a chance na makausap in college self mo, during your lowest academic point, what would you say to her? Siguro ang memorable na trigger or memorable na parang disappointment ko during my undergrad years is the online class. Kasi if nagseryoso lang ako, like siguro dili ko mamisod ko sabot sa purpose. So, familiar man kayo sa purpose, no? Parang siyang in-house na dito kasi ng CPC. So, dati kasi parang nung nag-4th year na kami, when the in-house review happened na, medyo nahihirapan ako na mag-grab ng, yung parang learning sa mismong mga subjects. Kasi yun nga, dapat kasi, parang nasabi ko na, dapat pala, maganda talaga yung naging foundation ko yung undergrad. Parang hindi ako nahihirapan. So, ayun siya, siguro, part ako dun sa mga naging top 20, top 10, yung mga may high scores. Pero still, that happened naman na. And, ayun siya, parang may learnings naman ako doon. So, ayun, that's the reason why I entered academy. Para tawag ito, para maano ko yung self ko. Para ma-reclaim ko yung self. Okay, so ayun, nung ako, academy, parang sabi ko, dali-dali lang para talaga sana ng topics. Kung nagsuliso lang. I agree with your self-partner. Kasi sometimes, gusto nyo dapat call ourselves tayo. Dapat sinagawa nyo siya mag-proven. So, pinag si mama ko. Yes. So now, ma'am, what advice would you give to students who like they feel disappointed, ma'am? Like what realistic steps would you give to them, ma'am? Like in order facing ang mga setbacks, like they feel motivated, ma'am? Okay. So, ito, as advice na lang, natin sa inyo. So, ito, number one, always surround yourself with the right type of friends. Okay? So, ano kasi siya, parang ano siya, yung mga friends kasi na yan, halimbawa, they will help you to parang always level up, okay, to cope up with your academic na journey. And then number two, always set realistic goals. Ulit mo na siya. So always set realistic goals and always learn from your failures. Huwag masyadong mag-dwell in doon sa disappointments na na-feeling nyo or mag-relapse. Anyway, normal naman mag-relapse kasi syempre, like, our brains are parang yan ang brains natin. Pero like, ayun nga, always make a move na hindi na yung maulit. Okay? So, ayun siya. Always, and then accept your failures. Okay? Kasi normal naman yun. So, sa inyong journey as pharmacy students, marami mo yung failures na ma-mini. Okay? So, I hope na you can
mga friends na mag-push and nag-help sa kanila also. So for those Kerkadas na nagpapanood ngayon, feel free to tag those people who became part of your support system. So, grabe partner, no? Ang dami kong natutunan from what Mom shared. So, sa mga kailangan kong i-change ng mindset, mga study habits, Mom. So, dami kong natutunan. And like, ano po, I've also like realized yun na kaning regrets are really part of learning. Like, it actually tells us na like, we are not a failure, but instead we are learning. And it actually, like, certainly nga, ang regret is like, we actually care what we do. Tama ka dyan, partner. And my big takeaway for this is that coping pala isn't about forgetting your mistakes, but learning from it and using it as a motivation to do better next time. How do you, partner? So we'd like to thank our guest, Ma'am Van, for sharing such inspiring and grounded insights. Thank you, Ma'am, for being here, and we really learned a lot po sa inyong mga stories, yung mga share, and especially sa mga advice. Yes, thank you, Mom. We really learned a lot, not just us, but also our Kerkadas who are watching right now. And speaking of that, as we end this episode, we hope that we turn every sana to kaya pala and every regrets to better mindsets. So, mga Kerskada, remember na iwasan natin ang todo relax. Rest is must, and don't let your regrets stop you. Because at the end of the day, your setback doesn't define your worth, but they refine your growth. So this has been Hot Tears of the Shell. Iwasan ang relapse.